pagbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ayan. Okay, so shoutout po tayo dyan sa ating viewers na po ngayon at sa gabing ito ay magkakaroon po tayo ng isang napakagandang pag-uusap. Ayan, dito sa ating dalawang napakagagaling na mga debatista. Ayan. So ngayon pong gabi ay magkakaroon po ng isang debate tungkol sa topic na patutunayan na ang apocryphal books are inspired words of God. Ayan, words of God. So, syempre, ang ating pong affirmative dito ay ang ating kapatid na si Brother Winnie Bonilla Iben ng RCC at inenegate naman po ito ng ating kapatid na si Brother Denmar Santiago ng SDA. So, bago po tayo magsimula, pa-share po nung ating live mga kapatid at comment lamang po tayo dyan. Okay, so at bago po natin siguro ito tuloy ang simulan, ayan, so bibigyan muna natin ng kahit na po tig isang minuto or konting oras para sa pagpapakilala ng ating mga debaters sa kanilang sarili at pakilala po tayo kapatid at sabihin po natin kung ano yung ating inaasahan at titindigan po sa debate na ito. So unahin po natin ngayon yung ating affirmative side. Ayan, si Brother Winnie ng RCC. Okay ka, kapatid na Winnie? Okay, good evening po sa ating lahat at mapagpalang araw po purihin ng Diyos at bigyan tayo ng pagkakataon para ipalaganap ang katotohanan na dala natin mula sa Diyos at pinaganap ng ating Iglesia Katolika. Ito ay tungkol sa, ang pag-usapan namin ay tungkol sa mga Deuterocanon, which is these are the 7 books of the Old Testament na inaayawan o reject naman ng ating mga kapatid na protestante. So ating itataguyod o kaya ipapakita na ito yung mga inspired at sana sa pag-usap natin tungkol dito sa topic na ito ay marami po ang maliwanagan. God bless po. Amen. Maraming salamat po, Brother Winnie, ayan, ng RCC. At syempre, yung atin pong kapatid na si Brother Denmar, nasukay po dito sa atin. Okay, Brother Denmar?
Okay, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, ng inyong pong maliit na lingkod. Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong layman ng Seventh-day Adventist at member ng Advent Biblical International Ministry at ng 3ABK, mga kapatid. No? So, ako po ay tatayo bilang negatibo sa paksa na inilatag ng ating kapatid na ang apocryphal inspired words of God. No? Dahil tayo mga Adventist, naniniwala po tayo doon sa paniniwalang itinatuyod o yung ilaw na nakita ni Martin Luther at the time of the Protestantism was born noong 15th century. Yun lamang po at maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Naway pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon at makadagdag sa inyong pananampalataya ang ating gagawin pag-aaral. Okay, maraming salamat sa iyo kapatid na Denmar at ayan. So shoutout po tayo diyan sa atin sa comment section. Pa-share po si Brother Cablao, ayan, si Brother Jimel, si Brother Delim John Boadilla. I think nasa abroad po yata ito. Okay, so simulan na po natin ang isang debating ito at nawa po ay inaasahan po natin ng isang maayos at mapayapa na debate sa pagitan po ng ating dalawang kapatid na to. At ngayon po ay babasahin natin yung ating magiging rules po sa debate na ito. So again, debaters, makinig po tayo. Okay, rules number 1. Ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin po natin ng 20 seconds maximum at kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds ay magne-next question na po yung ating moderator. Number 2, kung categorical naman po ang question, kailangan sumagot po muna tayo ng categorical bago po tayo magpapaliwanag ng hindi po lalagpas ng 20 seconds maximum po ano at magsasabi na po ang moderator ng next question. Number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Like for example, nag-cross-exam sa cross-exam at hindi niya ito sasagutin or wala dun sa kanyang pagpipilian yung sasagutin, magpapaliwanag siya ng 10 segundo at yun na po yung pinakapaliwanag niya or pinakasagot niya. Okay po? So number 4 po, sagutin po yung tanong ng naaayon lamang sa tanong. Number 5, sa first stand, doon lamang tayo magtatanong sa inilatag po ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo at sa rebuttal doon na lamang po pwedeng itanong ang lahat. Okay, number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasan po syempre ng 1 minuto sa kanyang oras sa pagtatanong at yung 1 minuto naman na yun ay idaragdag sa tinatanong or sa paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo po ng objection na kung maaari po ay isa lamang beses tayo mag-o-object. Ayan, hindi po kung maaari ay huwag po natin itong susundan ng sunod-sunod na objection. And during final conclusion, wala po tayong objection. And number 8, ito po yung ine-emphasize ko, hindi po pinapahintulutan dito yung mga physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. So unnecessary words ay hindi po kailangan sapagkat tandaan po natin na tayo ay nasa social media, yung mga salita na hindi naman kinakailangan para sa pagpapaliwanag ng iyong pinananampalatayanan ay hindi po magandang pakinggan para sa ating mga manonood at hindi po makakatulong. Okay, number 9, no challenge question. Mga tanong na kung paano kung mabasa ko ay hindi po pinapayagan sa pag-uusap na ito. At number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasayos po ng pag-uusap o debating ito. At ang napagkasunduan po na oras ay yung nakasanayan po natin sa first stand, 10-7, 10-7, at sa final conclusion po natin ay 5 minutes. So, agree po ba tayo, debaters? Yes, I agree. Yes, agree po tayo. Okay, thank you so much po at God bless sa ating dalawang debater na to. At ngayon po, pag po nag-start yung ating affirmative or yung ating unang titindig dito, may mag-a-appear po sa akin dito na
timer. Okay, makikita nyo po yan. So, makikita nyo po kung patapos na kayo or ano. So, mag-ano naman po yan, parang magri-ring po siya. Okay, so kung ready na po yung ating affirmative na si Brother Winnie Bonilla Ibe ng RCC, ay ready na po yung iyong 10 minuto. So, okay na po tayo, Brother Winnie? Okay, 10 minutes na pa yung ating presentation, sis. Yes 10 po. minutes. Okay, so 10 minutes, time is start now. Okay, purihin ng Diyos at ating dala-dala ang kanyang salita. At ito ang kanyang salita ay kasama yung 7 books of the Old Testament. We call it Deuterocanon or second phase of the canon. At ito naman ay binansagang Apocrypha, which is hidden. Actually, from the books ng Oxford Companion to the Bible, edited by Bruce Metzger and Michael Dugan, meron dito nakalagay na yung definition ng Apocrypha is actually a misnomer for the Deuterocanon, which is tama naman na misnomer ito dahil hindi nga hidden yung mga Deuterocanon. Ito ay ginagamit at present na po ng panahon ni Kristo ang mga Deuterocanon, yung mga 7 books in particular. So, kaya ating pag-aralan at ating ilalahad ngayong araw na to na yung case for our for the 7 books. Ano ba yung mga 7 books na tinatawag na Deuterocanon? Ito yung dalawang sulat na Maccabees, 1st and 2nd Maccabees, Tobit, Baruch, Judith, Wisdom, portion of Esther and Daniel. So ito yung mga salita. Mayroon pang isa ata yung Ecclesiasticus, tinatawag din na Sirach or Wisdom of Solomon. So yung mga tawag dito. Now, nung panahon ni Kristo, as I said earlier, na ito ay mga libro na na-spread, available, at ginagamit na ng mga unang Kristiyano. Even that's the time when yung tinatawag na New Testament age. So makikita na sa mga New Testament, tinatawag na available po na ginamit ng mga manunulat ng New Testament ang mga Deuterocanon. In fact, si Jesus Christ mismo ginamit niya ang mga ilan Deuterocanon. Meron din mga libro tulad ng Baruch at Wisdom which prophesy about our Lord Jesus Christ. Kaya naman, maliwanag na ang mga ito ay inspired writings. Now, paano ba natin demonstrate na ang mga ito ay inspired words of God nga? So, meron akong nilista dito. Ito ay una, ito ay mga kasulatan na nag-exist at kilala na ng mga sacred texts ng mga Hudyo hundreds of years before pinanganak si Jesus Christ. Ginamit ni Jesus, he expounded some of the scriptures na sinatawag natin Deuterocanon. Ginamit ito yung mga inspired writers tulad ng nasa Hebrews 11:35 at nasa Revelation din. At tinanggap at ginamit ng mga early church fathers. At ito ay ginamit nila to teach the book and teach about righteousness that is in accordance with definition na binigay na sa atin ni Saint Paul na sa 2 Timothy 3:16, that all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness. So, i-demonstrate natin mamaya kung mayroon tayo pang oras how
at paano ginamit ng mga Kristiyano, ang mga apostol at ni Kristo. Now, ngayon, kung paano naman babasagin ng ating kaibigan na si Brother Denmar ang mga Deuterocanon as tunay na apokripa, dapat ipakita niya na ang mga Hudyo ay hindi nila ginagamit ito, mga 7 books as scriptures. Kailangan ipakita niya na ang mga Kristiyano ay hindi nila tinanggap as scriptures. At kailangan din ipakita niya kung saan galing ang kanyang authority, sino yung mga patutuo ng mga Kristiyano tungkol sa kanyang 39 books. So, kumbaga, kontrahin niya ang ating ilalahad. So, he need to give us reason to doubt. He need to give us reason to reject the Old Testament, yung 7 books of the Old Testament na tinatawag natin Deuterocanon. Now, let's go back. Let's go to some of the scholars na nagsasabi tungkol dito, no? Si Lee Martin MacDonald sa kanyang libro Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed. Sabi dito na within the rabbinic Jews of the 2nd century CE following were the first to set fixed boundaries and the scope of their sacred scriptures. Within a short period of time, the same process was taking place among the Christians. This doesn't mean that all Jews and Christians everywhere made the same decision about the scope of their scriptures at the same time. On the contrary, among the Jews in the 1st century before Christ's existence and Christ's existence, as well as in the early Christianity, the fluid state of the scriptures canons was obvious. Pag ibig sabihin obvious ay walang pagdududa, maliwanag at o klaro. Patuloy natin. There was considerable division over the books that form the contents of the sacred scriptures of the Jews and Christians well into the 4th, the 5th century. In recent years, it's become more clear that the views of the latter rabbinic Jews on the scope of the Hebrew Bible, yung Protestant Old Testament canon, do not reflect the Jews and the Christians in the 1st century. So, maliwanag po na hindi po nagre-reflect yung 39 books. Bakit? Because the Christians in the first centuries subscribed to the Septuagint. Actually, yung Septuagint, ito ay Old Testament ng mga Kristiyano. About 80% of yung mga quotations sa New Testament is from the Septuagint. So, by extension, yung mga Deuterocanon which is in the Septuagint in the 1st century, makikita na kasama sa mga inspired words of God. Okay? Dito pa sa siguro okay. Dito sa Universal Dictionary dated September 1914, page 89, it says here, the human impulse which led to a final collection of sacred writings may be found in the persecution of the Jews by Antiochus Epiphanes and the revolt under Judas Maccabeus. And in like manner, Judas also gathered together for us all those writings which had been scattered by reason of the war that befell, and they are still with us. Some of the writings were slower to gain recognition than others. The canonicity of Ecclesiastes, Ruth, Esther, Proverbs, and Canticles
were still a matter of rabbinic discussion in the first century AD and the canon of the Old Testament. So dito maliwanag na pinapakita dito sa reference na to na hindi pa settle kung alin ang mga Old Testament na mga rabbinical Jews. Now, when we say rabbinical Jews, it pertains to the Jews after the war, Jewish revolt against Rome. So, makikita rin natin na wala na pong authority ang mga Hudyo when Christ instituted the church. Okay, time is up. Oh, Okay. sorry. Okay, ayun. Sorry, parang nagkaroon ng technical problem yung aking pero Ay, ah, bilis pala ng 10 minutes. yes po, Parang intro ko pa lang yun. kaya yun yung parang sinasabi ko kanina na ayan, naku, nagkaroon pa lang ayaw niyang Okay. ayaw niyang mabago. Okay, wait lang ha. So, saglit lang po. Saglit lang. Sige lang. Bilis ng 10 minutes. Oo, yes. Oo, bro. Kailangan na siguro next time mga sabi ni brother Denmar noon 20 minutes pero Tagal ewan na ko. Mga 15 siguro. Siya yung nag-propose. Standard yon, standard ABM rules in 20 minutes. Okay. So, ayaw niya. Ayaw niya talaga. So, wait lang. Pagka ayaw, huwag nang pilitin at masasaktan. Pwede naman dito sa cellphone ko. Maganda kasi to may timer. So, actually kanina kasi nag-update ang Zoom. So, yung ditong nasa harap kong ginagamit. Pero sige, dito na lamang tayo sa dito na lamang tayo sa aking cellphone. So, maririnig nyo naman yung pag-ring nito. So, 7 minutes tayo, no? So, nandito rin sa akin yung 20 seconds, okay? So, Okay. saglit lang ha. Okay, shoutout po tayo dyan sa atin sa comment section at pa-share po ng ating live. At syempre, yung ating po nga nandito sa loob, si Brother Robert, ayan, ng Oman. At si Ma'am Angie po, yung ating talagang very supportive na ma'am. Okay, saglit, 7 minutes tayo. Saglit lang po ha, nagkaroon po ng yung aking timer dito sa Zoom. So, hindi ko siya okay. Sayang. Okay, so 20 seconds. Maririnig nyo po yung ating timer dito at maririnig din yung 20 seconds po na pagsagot. Okay, so kung ready na yung ating negative side sa kanyang cross-exam, Brother Denmar. Nako, nag-stuck siya. Brother Denmar, nako, mawawala yata. Paralyzed ata si brother Denmar, hindi makagalaw eh. Ayan, nawala na nga. Yan. Ayan, Okay. bago tuloy. Siguro. Wait lang. Ipipin muna kita dito sa harap para kita tayo sa live. Okay, so ready na, Brother Denmar? Medyo Yes. nawala ka. Ready? Okay. Dinig ba Okay, ako? 7 minutes. Ready na, Yes, bro. yes. 7 minutes. Time start now. Tanong. Let us have a defining the definition first. No? Kapag na sinabing apocryphal o deuterocanon, from the word deuterocanon or second canon. Tama ba ang deuterocanon is second canon? Yes or no? Categorical. Tama. Okay, next question. Hello? Next question tayo. Oh, tama. Yes. Tama, bro. Okay. Hello? Okay, time pause Tama. tayo ha. Yan. Kaya ko Hello? yes, teka lang. Bro Denmar. Kaya You want me to nag-text. expand it? So, pag
nung kaya ako nag-next question kasi tumigil na si Bro Winnie. So kaya ako nagano. So according sa Okay lang, bro. rules, okay. Okay, sige. Next question tayo, Bro Denmar. Okay, time Okay, resume. Tanong. okay, question tayo. So, kung yung Deuterocanon is a second canon, which is the first canon? Ano yung binubuo ng first canon? First canon refers to yung mga 39 books, yung tinatawag na proto-canon, proto-canonicals. Ito yung 39 books na instituted by or taught by Rabbi Akiba. Yan. Okay, next question. Bro Denmar, time post tayo. Okay, medyo Sige. nagsasabi sa akin. Pwede ba ako bumalik? Nagsasabi sa akin. Nandito ka, bro, sa loob. Naka-time lang. post tayo, ha? Sa part ko ata medyo choppy kaya nag-off cam ako. Teka ha. Babalik ako. Sige. Sige, Balik sige. Okay, naka-time post tayo. Meron pa siyang 5 minutes and 43 seconds. So, hindi ko lang talaga ano dito kasi ayun, may technical problem yung aking ano. Yung akin. Bro, Denmar, nandito ka pa rin naman sa loob. Ano ba naman dito? Mm-mm. Ang pangit na signal. Okay. Pero okay naman, naririnig ka naman namin. Hello, ayan, okay na. Okay na? Yes, yes, yes. Okay. So, meron ka pang So, 5 minutes and 43 seconds. So, sige, magtatanong ka na. Oh, yes, yes. Okay, sige. Ayan. Time, resume. Tanong. Okay. Tanong, kailan kinanonize itong proto-canon na binabanggit mo? Sagot? Kailan na-canonize? Actually, kung canonicity, it is actually doong ginamit ng mga Kristiyano, ginamit ni Kristo, they're already inspired. Now, doong may authority ng Next church, question. Next question. Okay, po tayo. yung mga councils, Next question. Okay. Nung ginamit nila Kristo at ng mga apostol, naging canonized na yung 39 books, yung proto-canon. Okay. Ay. So, yung Deuterocanon, kailan siya officially na-canonized? officially na-canonize. Yes. As I said earlier, those inspired words of God are already inspired words of God. When it was recognized at the council officially. Noon sa Council of Carthage, Hippos, and Rome. Yan. Okay. Okay. Next question. Next question. Okay, be honest, Brother Winnie. Sa Council of Carthage and Council of Hippo, hindi naman malinaw ang declaration doon sa dalawang council na yon, kaya dineclare ulit sa Council of Trent. Tama o mali? Be honest ha. Categorical. Maliwanag po. Yun nga lang pagka-difference is there's a reaffirmation of the said proclamations. Actually, there are more councils prior to that. Council of Florence, prior to Trent, Council of there are other councils prior to that one. They are just reaffirming question. the same thing. Next question. po tayo. Sa time ni Jesus Christ, meron ba siyang kinote katulad ng sinasabi niya na natupad ang sinabi ng propeta Isaias? May ganun ba siyang quotation na sinasabi niya na natupad mula kay Baruch, natupad mula kay Judith, yung mga nangyari dito sa four Gospels? Meron ba siyang word na gano'n na sinasabi? Meron wala? Wala. Gaya din ng mga iba pang other books, the proto-canonicals, the other 39 books, hindi rin ginamit tulad ni Ruth, First Chronicles, Second Chronicles, at iba pang mga writings. Okay. So, Next question. tingin mo ba sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay may threefold division ang
Old Testament. Ang sabi dito, mga kautusan ni Moses, mga propeta at awit. Luke chapter 24, verse 44. Agree ka ba dito, yes or no? Categorical. Yan. Okay. Pwedeng yes, but we don't know exactly which belongs to the writings and the prophets. There was no indications that it was well defined which are writings and which is out from those called threefold divisions. Okay. So Next question. saan natin ipapasok yung apocryphal kung tatlo lang ito? Kasi tatlo lang ito, maliwanag na mayroong minor at major prophets. Saan natin ipapasok dito yung apocryphal? Sagot. Okay. If those writings are prophetic, if those writings are of the prophet, then they can go to it's either prophets or the writings. They are because those early Christians called them as hagiographa or holy writings. Okay. Next Or, question. coming from the prophets. Next question. Aaminin mo ba na yung mga books na binabanggit sa apocryphal is being rejected by the Jews, even Akiba? Inaamin mo ba yon? Yes or no? Categorical. Inaamin ko na si Akiba, he rejected those 7 books, including the New Testament, Gospels, and the rest of the New Testament writings. Next question. Okay, next question. Okay. Therefore, nung nireject ito ni Akiba, marami siyang mga followers na Hudyo na naniwala at sumunod din sa kanya. Tama, mali? Categorical. Tama, yung mga naniniwala sa kanya, but there are many different sects of the Jewish religions. But the primary and true Jewish religion is the Christianity, which is the fulfillment of Jewishness, true Jewishness. Yeah. Okay, next question. Okay, next question. Each book of the apocryphal, katulad kay Judith, kay Baruch, kay Judas Maccabees. Ito tanong ko no? Okay, Ito tanong time ko. is up. Time is up tayo. Ay, Pwede Thanks, siguro sige, pagbigyan natin si Brother Denmark. Last question niya. Okay Okay. sa'yo, bro Winnie. Okay, sige. Mm. Sige. okay. So, kanino patungkol yung mga libro na sinulat nila? Kay Kristo o sa kanilang sarili? Ay, may patungkol kay Kristo, may patungkol sa sarili at saka para sa atin. Okay, sige. so yan. Okay, so maraming salamat po sa iyong kapatid na Winnie at Brother Denmar para sa iyong cross-exam sa ating affirmative side. At dako na po tayo para sa ating first stand ng ating okay, saglit lang po. Ang hirap pala nito. Andito yung timer ko. Okay, Wala so ko ng papel, ha? sige po, bro. So, Brother Denmar, siguro mag-share screen ka na para pag start mo ay i-start ko na rin yung oras mo. Okay? Okay, wait lang. Okay, wait lang po. Sa ka na bro, Winnie, hindi ako nakapaganda eh. Ito lang yung nakayanin ng powers. Okay. Paano ba ito? Okay, so, tayo. Okay, ayan. Start tayo ha. Okay na ba? Okay na. Okay na? Okay, so ayan. So, ang atin pong negative side para sa kanyang first stand, Brother Denmar ng SDA. Okay, so 10 minutes. Time is start now. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid, no? Mabilis lang po natin itong tatalakayin kasi kakaunti lang yung oras baka mabitin tayo, no? Ang inyo po kabang lingkod, Brother Denmar Santiago ay tututol at gigiba sa ating
kaibigan o yung argumento ng ating kaibigan na si Winnie Ibe ng Roman Catholic Church and St. Peter's Men's Society, ano? So, ito po yung aming title ng aming debate, no? Patutunayan yan ang apocryphal book sa inspired word of God, no? Unang-una po, ang criteria po ng Biblia, kapag po sinabi nating inspired, no? Inspired word of God, no? Ay mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi diyan, mga kapatid, no? Ito sabi, tingnan natin ha. 2 Timothy chapter 3 verse 15, no? At kung paano mula sa pagkabata yun nalaman ang banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran upang ang tao ay maging ganap na kasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang isa pong libro ay masasabi nating inspired book of God kapag po siya ay magagamit, mapapakinabangan sa pagtuturo. So, balik pa paano kung ang ini-stand ng ating kaibigan, no, ang itinuturo, no, kontra-kontra. Okay. Number 1, the apocryphal has different doctrine and practices than the Holy Scripture. Ito po yung ating unang pagpapatibay sa ating poste na ilalatag na dapat tumbahin ng ating kapatid at kaibigan Brother Winnie Ibe para maitayo niya yung kanyang paninindigan niya yung gabi. No? Halimbawa, itong kanilang doktrina sa purgatorio na mamabasa natin sa 2 Maccabees chapter 12 verse 41 to 45, no? Ang kanilang doktrina, sabi diyan, the noble Judas, hindi Iscariote, si Maccabees, exhorted the people to keep themselves free from sin. Papalayain daw saan? Sa kasalanan. Paano? For they had seen with their own eyes what had happened as a result of the sin of those who had fallen. He also took up a collection, man by man, to the amount of 2,000 drachmas of silver and sent it to Jerusalem to provide for a sin offering. In doing this, he acted very well and honorably, taking account of the resurrection. For if we're not expecting those who had fallen would rise again, it would have been superfluous and foolish to pray for the dead. No? Mababasa natin, mga kapatid, no, yung paniniwala ng mga kapatid at kaibigan nating Roman Catholic, yung purgatory, kung saan sila nananalangin para sa mga patay. No? Ano kaya ang sinasabi ng Biblia? Bakit kontra ito sa tunay na diwa ng Biblia? Ang sabi po ng Biblia, ganito, mga kapatid. No? Basahin po natin dito sa Job, no? Job 14, no? 14:12 hanggang 14. Sabi dito, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon, hanggang sa ang langit at lupa ay mawala. Sila'y hindi magsisibangon at magigising man sa kanilang pagkakatulog. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Sa madaling salita, mga kaibigan, ang patay nasa libingan, nasa ilalim ng lupa, 6 feet under. Bakit yung mga kapatid at kaibigan nating mga Katoliko naniniwala sa purgatorio? Wala naman po yan si Biblia yung purgatorio, no? Baka basahin nila yan sa Latin. Mga kapatid, ang New Testament, no? Yan po ay sinulat sa Greek, hindi ho sa Latin. Okay. So, hindi po nila mababasa in Greek yung salitang purgationem kasi yun ay Latin, mga kapatid, no? So, Latin po yun. Kapag po ang isang patay, mga kapatid, nasa ilalim ng lupa, no? Kapag ka siya'y nasa ilalim ng lupa,
Ang isang tao ba may alam, may nalalaman pa siya, no? Pagka ang isang patay na tao, no? May nalalaman pa ba siyang kahit ano na bagay? No, ito ang sabi dito, no? Dito po sa Ecclesiastes, no? Ecclesiastes 9:6-5. Ganito sabi, ano? Oh, walang kaalaman at karunungan man sa Siyol sa libingan. Sa iyong pinaparoonan, maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at kanilang pananagli ay nawala na ngayon, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y nangangamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. So walang kabuluhan yung pagdarasal ng mga Romano Katoliko sa kanilang mga patay, no? Kasi hindi yan biblical yung purgatory and prayers for the dead. Walang ganyan, mga kapatid, no? And biblical yan. Kaya po tayo, naniniwala tayo na the apocryphal is not a inspired word of God kasi bumabangga doon sa word of God ng ating Panginoon. No? Number 2, salvation by works. Okay. Ang ating mga Romano Katoliko ay hindi naniniwala sa faith alone. So they are having their belief on salvation by works. Sabi ni Tobit ganito, no? For almsgiving saves from death and purges away every sin. So yung pagbibigay daw ng almsgiving, ito daw ay makapagliligtas sa isang tao mula sa kamatayan, no? Saves from death and purges away from every sin. Mali po yan. Ang paniniwala po ng Biblia ay mababasa po natin dito po sa talata ng Efeso 2:8. Paano po ba ang isang tao maliligtas? Sa pamamagitan po ba ng almsgiving ang tinuturo ni Pablo? Ang sabi po ni Pablo, ganito mga kapatid, no? Sabi 2:8. Ito sabi sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Hindi sa almsgiving sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun naman pala So hindi pala sa pamamagitan ng almsgiving. Ano ba sabi? No? At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa na tulad ng almsgiving, no? Upang ang sino man ay huwag magmapuri. No? Yan. So kaya po mali Mali po yung kanilang doktrina. No? Ngayon, ito na naman tayo sa prayers for the dead na sinasabi ni Baruch naman, no? Number 3, no? Sabi ni Baruch, nananalangin siya. Sabi niya, "O Lord Almighty, God of Israel, hear now the prayer of the dead of Israel." Again and again and again, mga kapatid, ang patay hindi po makaagawa ng kahit ano, no? Hindi, ito po ito para siyang mindless zombie, no? Awit 146:4. Ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Babalik siya doon sa lupa. Sa araw din yun, mawawala ang kanyang pag-iisip. Paano pa siya mananalangit kung wala ng isip? Sige nga, how can you make a prayer out of nothing? Wala ka naiisip. No? Wala na kang buhay 'Di ba? So, yan mga maling doktrina ng ating kaibigan na Romano Katoliko, no? Okay. Number 4. Nandito pa ba ako sa Zoom? Okay. Nandito pa ako sa Zoom. Okay. So number 4, no, yung historical inaccuracies, no? Katulad nito, si Nebuchadnezzar daw ay naghari sa mga Assyrians. No, mali po. Mali. Sapagkat si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Yan. Diyan po nagkakamali yung mga Romano Katoliko No? Si hari Okay, so time is up. Time is up. Ay, nako, inabutan. Okay. So, inabot. Wait lang, Okay. Sige po. Sige. Stop ko lang, wait lang. Paano ba to? Okay, pa-stop sharing.
Wait Sa taas, sa lang. taas. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Okay na. Ano ba na? Wala na, Okay wala na? na. Yes, okay na. Okay, so maraming salamat sa iyo latag, Brother Denmar. So siya po yung ating affirmative negative po sa pag-uusap na to. At shoutout po tayo sa atin sa comment section. So pasensya na po, hindi ko makita lahat yung mga gamit ko po yung aking phone. So may technical problem po yung aking timer po dito sa Zoom. Okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating affirmative side na si Brother Winnie. Okay, bro, Winnie, okay ka na ba? 7 minutes para sa yung cross-exam sa ating negative side. Okay, so time start now. Tanong. Okay, first question, Brother Denmar, no? Binanggit mo tungkol sa 2 Maccabees 12:46 Yes. as pangkontra mo sa as it being inspired ng scriptures as a scripture, no? Alam mo ba na ang 2 Maccabees ay ginamit ito ni Josephus Flavius as scripture? Yes, pwedeng gamitin ni Josephus Flavius yung second Maccabees. But it doesn't mean na it is inspired. Again, kung inspired siya, hindi siya tututol o hindi siya babangga doon sa Word of God. Na ang sabi doon, no? Okay, next question. Next question po tayo. Next question. Sinabi mo diyan sa na kontra yung Biblia, yung tinatawag na sabi mo scriptures kontra sa almsgiving. Alam mo ba na ito ang almsgiving prayers ay itinuro ni Kristo sa Matthew 6 verse 16 onwards na you need to feed the hungry, clothe the naked, and ito ay nandito sa Tobit 12, expounded Tobit 12:8. So mali ba No. si Kristo sa paggamit ng Tobit 12:8? Sagot? Okay. Okay, sagot. Okay, sagot. Mali. Mali na sinasabi. Mali yung sinasabi mo na kinote ni Kristo yon. Kasi wala kang mababasa sa Matthew chapter 6 na Tobit. Na ayon sa sinulat ni Tobit, ayon sa sinabi ni Tobit, wala naman gano'n nakasulat. Hindi Okay, next question po tayo. Next question. Next question. Pag ang isang libro ng Old Testament ay hindi kinote ni Kristo, ibig bang sabihin ay hindi niya ginamit? Yes. Sagot? Yes. Yes. No, sapagkat maliwanag ang binabanggit ni Kristo, no? Mga kautusan ni Moses, mga propeta at mga propeta at mga awit. Ang basihan para ang isang propeta, tunay na propeta, nasa Isaiah 8:20. Okay, next question. Sunod na tanong. So, kung hindi na-quote sa New Testament o ni Kristo, ibig bang sabihin na hindi inspired? Yes, hindi nga inspired kapag hindi kinote. Kasi nga, ito yan no? Pagka nilagay mo si Tobit as a prophet, no? Ang basihan para ikaw ay maging tunay na propeta nasa Isaiah 8:20. Ang isang propeta kailangan magsalita siya sa kautusan at patotoo. Hindi naman nagsalita si Tobit. Okay, next question. Next question. Alam mo ba kung ilan sa 39 books ang hindi ginamit, hindi kinote sa New Testament o ni Kristo? Sagot? Hindi ko alam kasi lahat yung kinote ni Kristo. Lucas 24:44. No? Kautosan ni Moses, mga propeta at mga awit. Tandaan natin, ulitin ko, ang basihan ng pagkapropeta, kailangan magsasalita siya patungkol sa kautosan. Next question. Okay. Next question tayo.
Alam mo ba na ang First Chronicle, Second Chronicle, Ruth, Ecclesiastes, at kasama pa yung ibang mga kasulatan ay hindi kailanman hindi na-quote sa New Testament o ni Kristo o ng mga apostol. No. 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 Kinuot yan ni Kristo. Maliwanag ano sabi niya, kailangang matupad ang sinasabi sa akin patungkol sa mga kautusan ni Moses, mga awit, mga propeta. May hula patungkol kay Kristo sa Ecclesiastes. No? Kaya kasama yun doon sa Luke chapter 24 Okay, verse next question. Next question po. Okay, next question. Pwede ka bang magbigay ng mga quotations mula sa First Chronicles, Second Chronicles from the apostles or from Christ? Okay. Okay, pwede. Ayun ang sagot ko, pwede akong mag-quote. No, kinuha ni Kristo kailangang matupad sa akin ang sinasabi ng mga kautusan, ng mga propeta, at ng awit. No, yun lamang yun. Kasi hindi naman kasali. Tandaan mo ha, ikaw na nagsabi, no, nireject nila Akibat ng mga Hudyo, yung 7 books Next na question. apokryphal. Okay? Next question. Next question. Anong verse from First Chronicles, Second Chronicles ang ginamit ni Kristo sa New Testament o ng mga apostol? Sagot. Lahat ng verse doon. Kasi maliwanag, kailangan matupad sa akin, yung sinasabi ng mga kautusan ni Moses, mga propeta at awit. No, kasama po yun doon sa threefold na division ng Bible. No, hindi po kasama yung apocryphal na tinanggi ng mga Hudyo at ni Akiba. Next question. Next Next question. question po Sabi tayo. mo may threefold division. Yung second, yung 5 books of Moses, laws and the prophets. Saan sa Biblia o sa history nandun nakalagay kung alin yung nasa laws and at the prophets? Sagot. Okay, saan nakalagay? Yung From history or sa Bible? Sige. Verse 3. Ang history namin nasa Bible. Yeah. Ang history namin nasa Bible itself. No? Bakit? Yung 5 books of Moses, kinutik Kristo. From Genesis to Leviticus, Exodus to Numbers, binanggit ni Kristo yan. No? Gayon din yung mga awit na tinupad ni Kristo, Matthew chapter 5 verse 17. Okay, time is up. Time is up po tayo. Okay, ayan. Ayan, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating affirmative side sa ating negative side. Ayan, maraming salamat sa iyo, Brother Windy and Brother Denmar. Okay, so medyo maayos. Maganda po yung ating tinatakbo ng ating debate na ito. At shoutout po tayo dyan sa ating sa comment section. Sa mga nag-share, thank you so much po. Ayan, so comment lamang po tayo na maayos. Wala po tayong aduhom dyan sana. Okay, so dako na po tayo sa ating rebuttal stand ng ating affirmative. Okay, so 10 minutes tayo. Okay, so kung ready ka na, Brother Winnie. Okay, so 10 minutes para sa yung rebuttal stand. Time is start now. Okay. Okay, actually na medyo naawa ko kay Brother Denmar, no? Kaso, siyempre yun ang stand niya. But from historical and biblical facts, wala pong doon sa 39 books na kinikilala niyang inspired writings, wala pong quote mula sa New Testament, mula sa kay Kristo o mga apostol sa Ruth, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Esther, Ecclesiastes, songs. Wala pong quotations doon. Now, tungkol doon sa kay Akiba na nag-reject sa mga Deuterocanon or yung 7 books, take note that he rejected not only the 7 books but the entire New Testament, yung mga Gospels. Now, bakit ba rin-reject ni Akiba ang mga
7 deuterocanonical books. According dun sa history kung bakit, kasi ginagamit ito na patotoo para ipakita na si Kristo ang Mesiyas, na siya ay Diyos at siya ang Kristo. Kaya naman, si Akiba, rineject niya yung mga ginagamit ng mga Kristiyano. Okay? So, kailan ba niya rineject? Ito ay nangyari, that was before the second revolt, yung doon sa AD 132 to 35. So, kung titignan natin, sabi ni Kristo sa Matthew 16 verse 18, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church." And then he said that I will give you the keys. So, ibig sabihin ng keys, it symbolizes authority. Alaman naman natin na sa panahon ng Mahudyo, the Jews have the authority, have the oracles of God. Okay? Now, when the church was established by Christ in His death, naayon na rin dito sa Matthew 21, verse 38 to 42, na pinakita dito na tinanong ni Kristo na ano ang gagawin niya, gagawin ng may-ari ng palayan or yung fields. Pagbalik ng may-ari at as we know the history, na yung parable ni Kristo ay patungkol sa kanya nung siya ay pinatay. Ang sabi ng Mahudyo, kukunin mula sa kanila ang kaharian, yung palayan or what, at ibibigay sa bayan magbubunga. So, yun ang ginawa ni Kristo. Nung siya ay namatay, in-establish naman niya yung kanyang church, which yung libro ng mga Seventh-day Adventists, they agree that after the church was established, Israel as a nation, as a kingdom, is just like ordinary yung ibang ordinary countries. They are no more special because mayroon nang in-establish si Jesus Christ, that is His kingdom, that is church, na may authority na. Okay? Kaya naman, tungkol sa faith, nangyari nung sa First Council of Jerusalem, when they have this, what they call this one, questions about the necessity of circumcisions to be saved, rinesolba po ito ng church. They went to Jerusalem as a church with Peter as the Pope. Siya yung nag-decide, he speak in behalf of God because according dun sa sinabi ni San Pablo, ginamit ni Kristo ang kanyang lips to speak to the Gentiles, that they may hear as well the gospel of salvation. So, ito na yung authority pumapasok kasi sa panahon ng 4th century, that was in the time of Jerome. Alam natin na going back to the time from the time of Christ at sa mga apostles until the 4th century, ginagamit ang mga Deuterocanon to prove the message of Christ, the prophecy about Christ. At si San Jeronimo, na inatasan ng Santo Papa Damasus na mag-translate ng bagong translation ng Bible from una sana yung Latin to yung Old Latin till to make a new translations from this Septuagint. So ang nangyari, dahil alam ni San Jeronimo, St. Jerome ang Hebreo, kasi nag-aral siya doon, he instead used the Hebrew scriptures and translated them into Latin Vulgate. So dahil sa meron siyang maling paniniwala, tinatawag na Hebreo verity,
na pag hindi Hebreo ay hindi po inspired. Kaya tinawag niyang Apocrypha yung mga 7 other books. But mali si Saint Jerome. Kasi nga, may mga nadig from Dead Sea Scrolls at sa Qumran that among the 7 deuterocanonical books, there were 5 out of 7 are from Hebrew at Aramaic. So mali si Saint Jerome sa kanyang tinatawag na ginawang criterion. Now, even si Saint Jerome ay nag-change yung kanyang mind according dito sa reference natin si Sam Davidson sa kanyang libro na The Bible Canon Fluctuations and pero basahin na lang natin tungkol dito. His idea of apocryphal is wider and milder than that of some others in Latin Church. It has been conjectured by Welte that the conclusion of the African councils in 393 and 397 influenced Jerome's view of the canon, so that in his later writings allude to the apocryphal works in more favorable manner than that of Prologos Galeatos or the Preface of Solomon's book. One thing is clear, that he quotes different passages from the Apocrypha along with others from the Hebrew canon. In his letter to Eutychus, Sirach 3:33 comes between citation from Matthew and Luke and introduced by which is written. So makikita natin na ginamit niya as scriptures. So in a letter to Pammachius, has divine scriptures applied to it. Esther, Ruth, and Judith are spoken as of holy volumes. The practice of Jerome differed from his theory, or rather became less positive and altered his views somewhat with the progress of time and knowledge. So maliwanag po na pati si Saint Jerome ay nag-iba yung kanyang isip. Bakit? Because he's ascribed the authority to the whole church, not to himself. Tinranslate niya yung Judith. Bakit? Because sabi niya, the book of Judith was recognized as canon of scriptures in the Council of Nicaea. Okay? So, paliwanag po na si Akiba ay wala pong authority na mag-bind. Now, going back to Akiba, siya yung false prophet si Akiba. Bakit? Nagturo siya kay si Bart Kochba daw ang Mesiyas. Kaya naman ang mga Kristiyano umayaw sa kay Bart Kochba. Bakit? Kasi meron silang kinikilalang Kristo, si Jesus Christ. At naniniwala sila na ang church ang may authority. Bakit sila maniniwala sa sinasabi na Akiba? Kung ikaw ay Kristiyano, maniniwala ka ba kay Akiba? Hindi. Now, ang mga Kristiyano noon na hindi nakinig, they were saved from death. Okay, so time is up. Okay. Oh, ang dami ko pa sanang sasabihin eh. Okay, so meron pa po tayong Bro Ibe, meron tayong conclusion. Okay, so ayan, maraming salamat po sa iyo, Brother Winnie, para sa iyong rebuttal stand. Okay, pero bago po yan, ayan, may mga nagpapa-shoutout po sa atin sa comment section. Si Brother Florence Ilagan. Ayan, magandang gabi po sa iyo, bro. Si Brother Edok po ito ha. Okay, at si Sis Nena Despy Jones na nanonood po sa atin. At dyan po sa atin sa ating live viewers, ayan, magandang gabi po sa inyo. At okay, dako na po tayo sa cross-exam ng ating negative side para sa rebuttal stand ng ating affirmative. Okay, 7 minutes, Brother Denmar. Okay, time start now. Tanong. Teka. Putol-putol yung boses. Ay, okay, sige. Time boss muna. Start ko na. Yes.
I-start ka lang natin. Dinig ba ako? Okay na? Dinig ba ako, Sis Nads? Yes, yes. Dinig ako. Siguro mas okay siguro kung wag mo na lang siguro buksan muna yung camera mo mamaya na lang pag nag-rebat ka. Okay? Okay lang. Okay. Sige. Okay lang ba? Okay, sige. Okay na? Okay, Okay, naman. okay. Klaro naman. Okay? Time start now. Tanong. Okay. Tanong ko, dito sa inyong aklat na Defense of the Catholic Faith. Okay. Sabi dito sa page 4, sabi dito, Akiba judges the number of books to be contained in the Old Testament according to Jewish Encyclopedia Volume 1, page 395. Okay. So tama ba ito? Itong nakasulat dito na si Akiba ang nag-judge ng mga libro na dapat mapasama sa lumang tipan. Tama ba ito? Yes or no? Categorical? Tama. Kasi nga, tinanggal niya yung 7 deuterocanonical books at rineject din niya yung New Testament. Siya nga yung may false, siya ay false prophet. Makinig ka sa kanya kung gusto mo. Question. Okay, next question. Tuloy natin ang pagpunta sa libro nyo. Sabi dito, the declaration of how many books are to be contained in the Old Testament was held in the year 90 AD under the leadership of Akiba. Tama ba ito nakasulat dito? Yes or no? Categorical? Hindi accurate. Kasi nga, yung tinatawag din na Council of Jamnia, it's already refuted. Pero AD 132, siya yung nagdeklara tungkol sa Rabbinic Old Testament na 39 books. Okay. While rejecting the New Testament. Okay, So, next question. Ininegate mo yung Council of Jamnia na 90 AD, nire-reject mo. Tama? Yung pagkakadinig ko, nire-reject mo, yes or no? Oh, yes. Wala pong council eh. If you look at the new evidence, new scholarship, there's no such thing as Council of Jamnia. Okay. So, Next question. meaning, itong libro ninyo, mali ito. Old Mali ito. yan. From old sources. Hindi accurate, old sources. Yeah. Objection, moderator. Okay, Objection. typos tayo. Yes, anong objection? Objection ko, moderator, hindi Yes. ko tinatanong kung old version na or new. Kasi halata namang old o naninilaw yung libro. Ngayon, Okay, ang sige. tinatanong ko sa kanya, eto ang tanong ko sa kanya kung tama ba yung nakasulat dito sa libro nila? Yun po ang tanong ko. Okay. Okay, Tama so na sasagot na nakasulat po. yan. Ay, wait lang po, bro. Okay. Okay, sasagot ka na po? Sasagot na? Okay, sige. Time, resume, sagot. Okay. Tama na nakasulat yan. Kaya lang ang nakalagay dyan is not up to date. It's not true to new scholarship at hindi accurate. Okay. Okay. So Next question. dahil pinamamalian mo yung Jamnia, which is isinulat dito ng libro ninyo, meaning yung nagsulat dito, mali. Tama o mali? Sagot? Okay. Nung sinulat niya yan, that is in his best knowledge. Pero the best source ngayon, there's no such thing as Council of Jamnia happened in those years. Okay. Next question. Okay. Yung libro ninyo, which is sinuri ng pari, under the guidance nito ni Julieto Cortes, DDR Bishop of Cebu. So, sinilip ito ng obispo ninyo. So, uulitin ko sa iyo, mali ba o tama yung nakasulat dito ninyo? Tama o mali? Sagot? Sagot na. Okay. Sabi ko nga, kung merong kahit may nihil obstat yan, hindi pa rin accurate yung nakasulat yan. Yung kanyang sinulat. It does not mean na may nihil obstat na, then hindi na ibig sabihin is Next may question. accurate na lahat. Next question tayo.
Next question. Okay. So, balik tayo dito sa Tobit chapter 12 or yung Tobit kanina na binabanggit natin. Yung sa almsgiving. Sa Bible ba may mababasa tayo na we can be saved from death, no? Through almsgiving? Meron ba tayong mababasa ganun? Bukod dun sa Tobit, bukod sa Tobit. Testament. Meron Sagot. o wala? Sa New Testament. Sagot. Okay. Meron. Ibibigay ko mamaya. Hindi ko lang maalala yung verse. Just being honest. Okay. Okay. Next question tayo. Okay. Moderator. Time stop time is Okay. moderator. Time pause? Okay. Yes, yes. Inihingi ko sa kanya is specific verse from the New Testament na sinasabi na yung almsgiving ikaliligtas natin. Hindi siya nagbigay. So, pakibigay niya muna. Okay. Tignan mo, diyan sa Matthew 27 when Jesus Christ said, doon sa kanyang judgment, that is the scene of judgment. Sabi niya, sa right hand niya, siya yung, sino yung nagpakain, sino yung clothed the naked, pasok ka sa aking kaharian. Okay, Because next when I'm question. hungry, Next when I'm question. Next question. naked, you gave me cloth. Because Next what question. they've done to the least of my brother, you did Next unto question me. tayo. Next question. Yan. Sa Bagong Tipan, sa Acts chapter 2 verse 26, yung mayroon pang body si David, sabi doon, nasa atin pa ang libingan ni David. No? Nung sinabi ito ng mga Hudyo, sila ba ay nag-alay ng silvers of drachmins katulad ni Judas Maccabeo kung inspired word of God talaga yun? Kasi susundan nila yun yung ginawa ni Judas Maccabeo kasi it must be a Jewish tradition. Ginawa ba nila yon sa Book of Acts, yes or no? Categorical? Say that again, which script? Okay, Pakiulit time lang. pause. Okay, sige. Brother Denmar, hindi yan niya. Medyo nagputol-putol ka din kasi. So, pakirephrase uli yung tanong. Okay. Ulit, okay. As Jewish tradition, sige, tanggapin natin without granting, without accepting. No, na si Judas Maccabeo nagkain siya ng 12 ng silvers, no, of gold or drachmins, no, sa patay. Ngayon, nung mamatay si David, ayon sa Book of Acts chapter 2 verse 26, nasa kanila yung libingan ni David. Meron bang pag-o-offer ng silver doon sa Book of Acts para kay David na namatay? Meron ba o wala? Okay, Hindi wala pong offering of gold, silver, ganon. Pero the Jewish people until now have the practice of praying for the dead pag yung kanyang birthday at saka yung pagkamatay. So it Okay. implies that they follow the same thing, the same principle. okay, next question. Okay, next question. Ang patay ba, Bro Winnie, according sa Job chapter 14 verse 12 to 14 na binasa ko kanina, na hanggang sa mawala ang langit at lupa, sila hindi babangon sa kanilang libingan. Ang patay ba, according dito sa Job chapter 14, pupunta na purgatorio o nasa libingan pa rin hanggang mawala ang langit at lupa? Okay, Okay. sagot. Sagot. Nung namatay si Kristo, napunta siya sa Pulake. Ako yun sa 1 Peter, I think 3:20. So, he went even to preach Okay. to the spirit dead. I mean, doon sa mga espiritu na nandun Okay, sa sige. Pulake. Time is up. Okay. Ayan. So, inabot tayo. Okay. Maraming salamat sa iyo, Brother Denmar and Brother Winnie, para sa cross-exam ng ating negative side para sa iyong rebuttal stand. Okay. So, dako naman po tayo sa rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Denmar. At, okay, kung ready na, Brother, mayroon ka ba uling presentation? Wala na. Okay. Okay, siguro, okay. So, 10 minutes para sa rebuttal stand. Time start now. Okay. So according po dito sa libro nila, nasabi ni Bro Winnie mali.
Pirmado ng Bishop Julieto Cortes D.D. Archbishop of Cebu. Yan yung pirma, yan. Pinakita ko hindi gawa-gawa yan. Kanino author? Soc Fernandez. Okay, yung aming mentor sa City Cebu. Ngayon, eto may pirma pa si Soc Fernandez. Yan yan. Ngayon, sabi dito ni Soc Fernandez, ni Hilobstadt, imprimatur, ni Ricardo Cardinal Vidal. Ayan ngayon, yan ang servant of God na si Cardinal Vidal, ni Hilobstadt ni Monsignor Adelito Abelian ng Archbishop of Cebu. Ngayon, ibig sabihin, nasala, evaluated, kapag sinabing may ni Hilobstadt at saka may imprimatur, ibig sabihin, align siya sa church teaching. However, sabi ni Winnie, according dito, sa page 4, Akiba judges the number of books to be contained in the Old Testament. According to the Jewish Encyclopedia Volume 1, page 395. Sabi ni Winnie, tinanong ko siya dito, tama. Okay, tama. Noong ibinasa ko na yung ikalawa, sinundan ko lang naman, pareho lang naman page. Sabi dito, the declaration of how many books to be contained in the Old Testament was held in Jabneh the year 90 AD. So sabi niya, wala na daw Jabneh. Wala daw council na naganap doon. So mali ito. Mali din yung mga obispong nandito sa imprimatur at saka ni Hilobstadt at saka itong pirmado ng obispo ninyo. Mali ito. Bakit pipirmahan nila yung mali-mali yung doktrina? 10 taong nag-aral sa seminaryo, pagkatapos, mali-mali at tinuturo. Kaya, sabi mo, outdated yung nagsulat. What matters, What matters is, it is permissible by your church. Pinayagan, Pinayagan ng church ninyo ito, ma-publish. Okay? Ma-publish, and which is being used by the Catholic Defenders year 2021. Dahil converted ako as Roman Catholic noong August 2020 at the Feast of Agustino Tipo. Ito ay binigay sa akin ni Dr. Eric Palasag. Ngayon, reputed ito mali ito libro ninyo. So, tapon nyo na ito, punitin nyo na lang ito, discredit na natin ito. At saka yung mga obispo dito, wala ng kredibilidad. Mali kasi turo Ngayon, sundan natin ito. Ito, tinatanong natin siya, nilista ko dito Walang sinabi si Kristo na according to Tobit, na prophesied by Judith. Wala. Ano mababasa natin? Mababasa natin, may kwento dito ng mag-anak na pinakakain ng baboy. Kita mo, may hari dito ng isang kaharian na nabuutos magpakain ng baboy. Napagyan sa kautusan. Kaya nga, ang isang propeta hindi dapat magsasalita ng kontra sa kautusan. Sa kautusan at patotoo, kung hindi sila magsasalita dito, huwad silang propeta. Isaiah 8:20. Bakit? Nagsalita pa si Tobit at si Macabeo, si Judith at yung mga iba pa patungkol sa kautusan? Hindi po. Kwentong barbero. Alam niyo kung bakit ito yan? Pwede ako magsulat ng libro, kwento-kwento. Okay. Ito halimbawa, mga kapatid. Sabi dito sa Baruch chapter 3. Baruch chapter 3. Si Baruch, ang sabi niya, naghari daw si Nabucodonosor sa Assyria for naghari daw ng 7 generations. Mali. Bakit? Sa Jeremiah chapter 23, 70 years lang, naghari si Haring Nabucodonosor at hindi sa Assyria, kundi sa Babylonia. Kaya ito, historical inaccuracy. Kung tunay talaga propeta ito si Baruch, bakit mali yung sinulat niya? Yan. So, hindi ito inspired word of God.
Bakit? Kasi yung aklat ni Daniel, kahit ito nireject ito ng mga Hudyo as a major prophet. No, nireject nila, maniwala man kayo sa hindi, nireject nila si Daniel. However, isinama pa rin sa canon. Ha? Isinama pa rin sa canon. Ngayon, nakatotoo. No? Yung 2,300 days, sa limbawa natin, from 457 BC pag-agawa ng templo ni Artaxerxes. No, ito po ay natupad ng 1844, 2,300 years later, mga kapatid. Ano? So, wala pong duda dyan. Ngayon, puntahan natin yung sa mga patay. Actually, dito nagkabali-balin tong si Melchor Manalili. Punta ulit tayo sa patay. Okay. Dito sa patay, maliwanag po dito. Nasaan po ang patay kapag sila'y namamatay? No, wala po sa purgatory katulad sa Macabeo. No, sabi dito, okay. Dito po sa John chapter 5 verse 20 to 29, si Jesus Christ po mismo nagsabi. No? Sabi dito, huwag niyo ipangkikalalas ito sapagkat dumating ang oras na iyon na lahat na nasa libingan, nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang nagsisigawan ng mabuti sa pagkabuhay ng magtuli sa buhay at ang nagsisigawan ng masama ay sa buhay ng maguli na paghatol. No, walang purgatorio. Saan mo nang lalagay purgatorio dito? Yung isa buhay na walang hanggan, yung isa buhay na paghatol. Saan yung purgatorio dito? Wala. Dalawa lang, langit at impyerno. Ano sabi? Lahat ng nasa libingan. Pagdating ng Judgment Day, lahat ng patay nasa libingan. Wala sa purgatorio. Kaya mali. No? Tapos, puntahan natin yung nagkatisod-tisod siya sa salita kanina, si Brother Winnie, kasi walang maisagot eh. Yung almsgiving, wala siyang mababasa, let pa. The almsgiving can save us from death and free from all sin. Katulad ng sinasabi ni Tobit, wala. No? Wala. No? So umaasa pala siya doon sa sinabi ni Cristo na kailangan pakainin niyo yung ganito. Ano ba yung good works? Good works, according to Ephesians chapter 2 verse 10, that is a fruit of your salvation. Kaya talaga, lumilitaw talaga dito sa madaling salita, ang mga Roman Catholic, naniniwala sila by salvation by works, which is against Ephesians chapter 2 verse 8. No, by faith, no, alone you can be saved, no? Sa pamamagitan lamang, no? Grace alone, faith alone, yan lang maliligtas ang tao. Hindi by works. Walang by works. No, yung works, no, ay hindi yan kasali sa kaligtasan ng tao. Yan ay produkto ng kaligtasan ng tao. Hindi po kabilang sa kaligtasan yan. Kaya refuted talaga. No? Yung Ephesians chapter 2 verse 8 maliwanag yan, no? Even sa Catholic Bible. Dito meron tayong Douay Rheims Bible, no? Ito sabi dito, no? Okay, sabi dito sa Douay Rheims Bible, basahin natin, but ye are saved, no? Ye are saved by grace through faith. Ayan Douay Rheims Bible Catholic edition. So, maliwanag ang paniniwala ng Catholic Bible na you will be saved by faith, no? And by grace, not by works, no? Not by works. Ephesians chapter 2 verse 9. So, sino ang paniniwalaan na? Si Tobit o itong Catholic edition Bible Ephesians chapter 2 verse 8? Sino paniniwalaan? Sino tama dito? Okay. At sino ang may tama sa kanila? Okay. Ngayon, ano yung i-rebat natin? I-rebat natin ito. Dito magugulat si Biniibe. Ito po, no? According po dito, sa The Catholic Encyclopedia, no? Sabi dito, sometime the saints like Jerome and Augustine rejected the deuterocanonical Okay, time books. is up. Ay, sayang.
Time is up. Time is up. Okay, so, okay. Okay, Ayan, maraming salamat sa iyo, Brother Denmar, para sa iyong rebuttal stand. At ayan, shoutout po tayo sa ating mga live viewers at sa comment section. Magandang gabi po sa inyo. At okay, dako na po tayo para sa 7 minuto or 7 minutes na pag-cross-exam po ng ating affirmative. Brother Winnie, naka-mute ka po. Okay, paki-unmute. Yung mic. Ayan, Yan. okay. So, thank yan, you. yan. Okay, so ready na? Okay, bro Okay, Whitney? ready na, brother? Ready na, sister? Yes, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, Brother Delmar, sabi mo, walang, ano? Okay, time post tayo. Okay, Bro Denmar, naririnig mo ba kami? Klaro ba? Dinig, yes. Okay, sige. Tanong, bro, Piti. Sabi ni Brother Delmar kanina, wala daw pakialamang kaligtasan ang mga almsgiving o pagtulong sa kapwa. So, by that, he rejected the teaching of Tobit. Pero, ang sabi dito ni Kristo, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you visited me. Anong sabi ni Kristo? Then the king will say to them, to those in his right hand, come, you are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, mali ba yung tinuro ni Kristo? Sagot? Hindi mali yung tinuro ni Kristo. Mali yung pagkaunawa mo. Mali yung pagkaunawa mo. Dahil unang-una, itinuro ng ating Panginoon Kristo kung paano maliligtas. John 3:16. For God so loved the world that He, sabi doon, He believes in Him. So, Okay, next question tayo. Next question. Next question. Ano naman ang sinabi ni Kristo sa hindi naniniwala sa almsgiving? Then he will say to this left, depart from me and you are cursed into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me nothing to eat. For I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was stranger and you did not take me in. I was naked and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not visit me. So, ikaw ba ay hindi naniniwala sa pagtulong at sa pag-almsgiving gaya ng sinabi ni Kristo at ni Tobit? Okay. Hindi po naniniwala sa pinapangaral ni Tobit. Bakit? Kasi ito maliwanag, for who believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi tayo maliligtas by works, kundi by faith alone and grace alone. Yan ang tinuro ni Kristo. Hindi tayo maliligtas by works. Kasi Okay, next question tayo. So, yung tiniro ni Kristo dito sa Matthew 25, mali. Sagot? At ikaw yung tama. Sagot? Okay, ito sagot. Pareho kaming tama. Ikaw yung mali. Bakit? Kasi wala naman sinabi niya si Kristo na maliligtas kayo pagka kayo gumawa ng mabuting gawa. Hindi. Iyan ay bunga ng pagkakaligtas. Ulitin natin, Ephesians chapter 2 verse 10, hindi pwedeng babangga. Okay, next question. Okay. Next question. Sa Tagalog, sabi ni Kristo, dahil sa ginawa niyo ako ng tama, ginawa niyo ako ng pinakain niyo ako, kaya naman kayo ay papasok sa kaharian. So, ibig sabihin niyan ay kung bakit sila papasok dahil sa kanilang tamang ginawa na pagtulong, dahil sa pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. So, ibig mo bang sabihin na may makakapasok sa langit na walang pag-ibig sa kapwa? Sagot? Yeah. No, ganito, Bro Winnie. Hindi by your works.
Si Kristo, yung pananampalataya mo, Galatians chapter 2 verse 20, kay Kristo yan, hindi yan sa'yo. Kaya nga by faith alone, walang magagawa ang tao. He is depraved because of his sin. No, walang magagawa ang tao para pakabanalin ang kanyang Okay, sarili. next question. Sunod na tanong. So, sunod na tanong. So, faith alone, without love, without helping other people, eh, pwede kang makapunta sa langit. Kasi Okay. faith alone eh. No. Okay. Sapagkat yung faith alone niya magbubunga, produces. No, produces nga eh. Ano, produces, no? Kaya nga Ephesians chapter 2 verse 10 eh. No? It is a fruit yung good works. Okay? So, yan ay outward lang, outward. But yung magliligtas sa iyo yung Okay, faith, next So, question. Next question. question. So, kailangan talagang magbunga yung faith para maligtas. Kailangan magbunga ng pag-almsgiving, pagmamahal sa kapwa para maligtas. Sagot? Yes. Yes. Kailangan ang pananampalataya mo magbubunga. Hindi pwedeng hindi dyan chapter 15 eh. Pero hindi ibig sabihin na yung gawa mo works alone. Katulad na tinuturo ni Tobit, salvation by works, na almsgiving lang, walang faith. No? Hindi naman sinabi ni Tobit na faith and almsgiving, wala eh. Hindi niya tinuro kailanman si Okay, Kristo. next question po tayo. Next question. So, maliwanag na sinabi mo na ang faith ay kailangan magbunga Yes. ng pagmamahal sa kapwa tulad ng pagpapakain, almsgiving. Salamat. At may kontra ka ba dito? Okay. Ang kontra ko, yung maling pag-unawa mo na makaliligtas yung works. Kasi ulitin ko, ang tao is depraved of his sin. Kahit anong gawin niya, hindi siya magiging banal unless for the help of Jesus Christ. No? Oh. So kahit anong gawin niyang mabuti, hindi siya tatanggapin sa langit. Remember, nagpalay sa mga Next demonyo. question. Okay. Next question tayo. Meron ba akong sinabi na yung almsgiving, pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa Diyos ay walang kasamang paniniwala kay Kristo? Okay, meron. Sagot? Meron. Ang sabi ni Kristo, Matthew chapter 7 verse Mali. 21. Typos. Moderator, Okay, typos tayo. pakiano lang Typos. kasi hindi maiba yung sinasagot niya eh. Sabi Okay. ko, ang tanong ko, meron ba akong sinabi na ang pag-almsgiving, pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa Diyos ay hindi kasama yung faith kay Kristo? Okay, okay. Teka lang. Naintindihan mo na, Bro Denmar? Okay, Yes, nasasagot ka? Okay, sige. Yes. Time, Yes. resume. Sagot. Meron. Okay, meron. No, meron. Okay. So, sabi mo kasi, no, by works lang yung paggawa ng mabuti, wala doon yung faith eh. So, you must agree first na you must have faith only. Okay, so, time is up. Inabot. Dali na lang natin sa final conclusion. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Bro Winnie, para sa iyong cross-exam sa ating negative side. Okay, so maraming salamat po Ay, sa lahat nako. ng ating mga share. Marami po nag-share ng ating live. Thank you so much po sa inyo. At ayan, bagamat tayo medyo maganda po yung takbo ng ating debate na to. Hindi tayo nahihirapan at talaga Maginoo yung nagiging debate po natin. So sa iba pa po natin mga debaters, sana po laging ganito. Okay, so dako na po tayo para sa ating final conclusion. Wala na po tayong wala na po tayong objection dito, okay? So syempre, unahin po natin yung ating negative side na si Brother Denmar para sa 5 minuto na kanyang final conclusion. Okay, Bro Denmar, nakamute ka, nakamute. Teka, kanina pa ako nagsasalita. Nakamute ka. Oo, nakamute ka. Okay, so ready na? Para sa Okay, iyong ready. final conclusion, 5 minuto, okay? So time start now. Okay, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist po ay naniniwala kami
na dapat nating tanggihan ang paniniwala sa apokryphal sapagkat ito'y kumukontra po sa mga aral ng Biblia, no? Lalo na patungkol sa kaluluwa at sa purgatorio na inimbento ng mga Romano Katoliko, no? At yung titawag nating spiritualism na kanilang pinaniniwalaan, no? At yung historical inaccuracies, marami pa po yan. Hindi lang po natin nabanggit sapagkat lubusan po tayong nabibitin doon sa oras. No? Pero yan po mga kapatid, no? Maliwanag na wala naman po itinatayo ang ating kaibigan Winnie, kundi nagkwento lang siya na kung ano yung ginawa ni Jerome, ano daw yung ginawa ni ganito, no? Pero nonetheless, wala naman siyang sinabi na kinote ito ni Kristo kasi maliwanag doon. Na una, we must have the faith before we save. Hindi po gumawa ka ng mabuti, ligtas ka na. Now, Matthew chapter 7 verse 21, may mga nagpalaya sa demonyo, nagpagaling, gumawa ng himala, at yun, no, ay tinakil sila ng ating Panginoon. It doesn't mean ba na kapag gumawa tayo ng mabuti, ligtas na tayo? No. No. Wala pong ganun sa Bible na salvation by works, katulad ng sinasabi nito. Again, almsgiving, mga kapatid, ay hindi mga pagliligtas. Okay? Yan po paniniwala ng Bible. It must be faith alone. No? Ngayon, kami po mga Seventh-day Adventists naniniwala po sa walang hanggang pabalita ng Panginoon sa Apokalipsis 14, 6 hanggang 7, na yun po mga kapatid, ang siyang aming fundamental na pillar o foundation ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga ni Pedro, wala nang batong ibang kasasaligan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon Kristo. Kung ang apokryphal po ay walang tinuturo patungkol kay Kristo, huwag po natin paniniwalaan. Okay? Huwag po natin paniniwalaan sapagkat ito ay kwento, halimbawa, yung Bell and the Dragon. Actually, meron pa pong magic yan, no, dito sa Barako. No, ayon sa tubig, may mababasa tayong use of magic, no, which is that is against, no, against din ng Biblia, no, sa Deuteronomio na pinagbabawal ang mahika o yung paggamit ng mga black magic like that, no, it's against, no. At yan, yung kwento nga niyan, mga kapatid, actually, meron pong isang pamilya dyan na Seventh-day Adventist sa Apocrypha, no, na pinakakain ng baboy ng hari. Hanapin nyo na lang, no, hindi ko maalala yung verse. Isang pamilya silang pinakakain ng baboy dyan. Na sila po ay hindi talaga kumain ng baboy. Pinatay yung limang anak ng babae doon, pinatay isa-isa. No? At hindi talaga sila kumain ng baboy, pati yung ina. Pinatay ng hari, na malupit na hari na doon, pinatay. No? Pinatay ng hari dahil hindi kumain ng baboy. No? Ngayon, kung inspired word of God dito, mga kapatid, no? Yung kwentong ito, bakit hindi tinuturo ng Romano Katoliko? Okay, yun po ang tanong katulad dun yung kwentong yun sa Apokrypha. Na isang pamilya pinatay dahil sa hindi pagkain ng baboy. Bakit hindi ko ituro ito? Kung inspired word of God dito. Ngayon, ito po pinakahuli. Babasahin ko po sa inyo yung nabitin kanina. This is from Catholic Encyclopedia, no? Ito ay published, no, sa kanilang website, no, yung the new Catholic Encyclopedia. No, sabi dito, and sometime Jerome and Augustine had rejected the deuterocanonical books, no, listed by their co-fathers. Ito yung titawag nilang mga early church fathers, no, mga kasama nilang titawag nilang co-fathers. Okay? Kasi at the time merong listahan si Tertullian, no, merong listahan na kung hindi ako nagkakamali, bukod kay Tertullian, meron pang mga naglista, no? So ito, against pala dito si Jerome and si Augustine. Okay. So sino pa yung against dito? Against din dito, according dito, once Jerome, Pen, sabi dito, Pen, Okay, simula. so time is up. Ay, sayang.
Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na Denmar, para sa iyong final conclusion. Ayan. So, dako naman po tayo sa ating affirmative at sa kanyang final and last conclusion dito sa debate na ito. Okay, kapatid na Winnie, time is start now. 5 minutes. Okay, maraming salamat, brother and sister, no? Unang-una, at panghuli, purihin ang Diyos at ating naipakita na ang mga Deuterocanon ay inspired words of God. As I said, it was used by Christ. Hindi niya kinote as if it was written, pero klarong-klaro sa kanyang sinabi. At pati na yung mga tinatawag na scholars, they agree that yung sinabi niya sa Matthew 6 tungkol sa prayers, almsgiving, at yung fasting is he is expounding it from Tobit 12:8, which contains yung tatlong essentials doon. So maliwanag po. Doon sa sinasabi niya na namatay ng mga pitong lalaki at saka yung nanay sa Maccabees, it was reflected diyan sa Hebrews 11:35 na ito yung nag-refuse na maligtas physically para magkaroon ng better resurrection, which there are about 50 different Protestant biblical scholars na nagpatotoo na in reference doon sa Maccabean martyrs doon sa Maccabees 7 and 6. Baliwanag po na pinapakita ng five writers ng Hebrews na kasama sa biblical people, therefore biblical book yung Maccabees 2. Bakit niya ginagamit ito kung hindi biblical, hindi inspired word of God? Ewan ko na lang kay Denmark. Now, doon sa paniniwala niya kay Akiba, dapat sana maniwala siya kay Akiba at i-reject niya si Kristo. Yung Kristo niya ay si Bar Kokhba at yung kanyang 39 books yung paniniwala niya, reject niya yung New Testament pati at lahat ng part of the New Testament. So, doon ka maniwala. Noon naman doon sa Council of Jamnia, kung i-update lang niya yung kanyang knowledge, makikilala niya na hindi accurate at hindi tama, totoo yung Council of Jamnia. That's why there is an article in Catholic.com that is council that wasn't. There was a reference in there, Oxford, that wala pong katibayan, wala pong tinatawag na proof the existence of the Council of Jamnia. Okay? Now, yung kanyang mga listahan na sinasabi ng mga church fathers, we can see that they are different lists of Old Testaments. Okay? Mayroon hindi accurate, kaya lang tinatawag natin na pagkaiba-iba. But as we know, church fathers by themselves is not infallible. But it is the church, kaya nga nagkaroon ng council. May discrepancies among them. Kaya lang, yung mga first, second, third, fourth centuries, they consistently use these Deuterocanonical books as inspired words of God. Dito, the case for Deuterocanon by Gary Michuta, he listed about 200 instances wherein the church fathers use them as scriptures. Imagine 200 tinatawag na instances wherein they claim that this is from the words of God, this is from the prophet, it is written from the holy volumes. So, it's overwhelming. Talaga na ito ay ginamit, tinanggap, at
alam nilang inspired writings to. Kaya lang, sabi ko nga si Saint Jerome, nagkamali. Kahit na matalino siya. Na-prove yan as we have the evidence from the Dead Sea Scrolls. Kasi nga, yung kanyang criterion na Hebrew brevity, verity, ay Okay, mali. so time's up. Uy, Okay, bilis. ayan. Maraming salamat sa iyo, Brother Winnie, para sa iyong final conclusion. Ayan. Maraming salamat po sa inyong dalawa. At bago po syempre tayo magtapos ng ating debate na ito ay syempre bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating dalawang magiting na debatistang ito na pwede po kayong magbigay kung sino man po yung gusto nyong pasalamatan at some announcement po para sa inyong mga gawain. Kung meron po kayong mga YouTube channel or meron po kayong mga Facebook evangelization, ayan, pwede po kayong pwede nyo pong i-announce po dito. So, unahin naman po natin yung ating kapatid na si Brother Winnie, ayan, para sa announcement, pasalamat, ayan. Sige po, Brother Winnie. Okay, maraming salamat ulit sa iyo, Sister Nad, at kay Brother Denmar sa maginoong debate nito. Sana naman ay kahit konti ay maliwanagan si Brother Denmar sa kanyang pagkakamali. Sana po ay yung ating mga viewers ay nakapulot ng aral at makikita nila yung katotohanan in contrast sa mga misconceptions. At ako naman ay hindi masyadong busy sa Facebook ngayon eh. Meron akong debate with the same topic with Mr. Maasin. At magbibigay po ako ng mga parang images of my references in the future. So gagawin ko pa lang yon. Para maging mas maayos, mas siguro makikita ng mga tao kung saan galing yung mga sinasabi ko. At salamat din sa mga nanonood at kasama ko sa St. Peter Man Society at sa In Defense of the Truth. God bless po at pagpalain po tayong lahat. Oh, amen. So maraming salamat po. Ang inyo pong team kanina ng SPMS ay nasa comment section po kanina at talagang sumusuporta. At ganun din para sa ating kapatid na si Brother Detmar, yung mga iba po nga SDA nasa comment section po kanina at nanonood. I think nag-share pa po yung iba. Okay, so thank you Brother Winnie at dako naman tayo sa ating kapatid para sa kanyang nais pasalamatan or some announcement. Marami po ito naka-line up na debate. Okay, Bro Denmar. Okay. So ayan, magandang gabi ulit mga kapatid. No? Ako po ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. No? Pinapasalamatan natin unang-una ang ating Panginoon sa isang pagkakataon na naman na tayo ay mag-friends. No? Kaya pinapasalamatan natin yung Panginoon na may ganitong platform. No? Gayon din sa administrator nito, Sister Nads. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon na nagagamit ang inyong platform sa ganitong gawain. No? Pinasasalamatan din natin si Brother Winnie na siya actually naglatag. Siya yung naglatag ng topic na ito. So possibly ayoko talaga itatouch yung canon kasi studios ito, kumbaga malawak itong aralin. No? It's for scholarly. No? But I have to take the challenge. No? Because it's a challenge, di ba? So, ngayon, mga kapatid, i-follow niyo po ako sa aking YouTube, no? Ang pangalan po ay Denmar Santiago, or Brother Denmar Santiago. Or type nila pang po yung personal ministry ko na hashtag The Present Plot Ministry. No? The Present Plot Ministry or yung Search the Scriptures Ministry. Pareho lang po yan. Iniba ko lang yung pangalan kasi recently talaga si Facebook minsan nagloloko. No? Ngayon, sa Facebook ay ayon sa nasusulat ministry every Sunday 8 o'clock hanggang 9:30 p.m. ng gabi every Sunday, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, ako po ay nasa Bagong Bantay, Quezon City sa darating na Sabat. No? So kita-kita po tayo dyan sa
Quezon City, no? Malapit lang pala, lagpas lang ng SM North, no? And ito mga kapatid, may libro tayo ni Pastor James Rubrico, ang tawag natin dito yung tawag natin dito, The Offshoot Terminator. No, ito yung kinatatakutan ng offshoot. No, si Pastor James Rubrico, itong Reasons of Hope, mga kapatid, no? Doon sa mag-aabil, pwede niyo po kayo message para i-connect natin kay Pastor Rubrico. Kasi inaalam niya sa akin kung offshoot ba or tunay bang SDA yung nag-order, no? Kinakausap niya muna. So, ayan, para sa mga gusto mag-avail, message po kayo sa akin. Ako po ang isa sa napagkitawala ang mag-promote itong kanyang libro. Ano po? So maraming salamat po and God bless sa ating lahat. At sana ay pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga araw-araw na buhay at sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Okay, so thank you. Maraming salamat sa iyo, Brother Denmar, and syempre si Brother Winnie ng RCC. At again, congratulations po sa inyong dalawa at talagang nagpakita kayo ng isang maginoong pag-uusap. At alam ko, yung mga ating mga nakikinig ay talagang nag-benefit dito sa ating mga stand na to at sana nakapagnilay sila. Okay, so announcement again po sa next, sa Thursday, Brother Denmar, no? So, may laban din po uli yung ating kapatid na si Brother Denmar against sa RCC again. Yan, si Brother Mar Bores. So, abangan nyo po sa Thursday. Ayan. At sa iba pa po nating debate hanggang 29 po. So, meron po tayong debate. Ayan. At para po sa ating mga gusto ng mga ganitong pag-uusap, again, open po ang In Defense of the Truth. Message lamang po kayo para po para po mai-schedule natin, maiayos po natin at talagang medyo sunod-sunod po yung ating mga schedule po dito. Ayan. So maraming salamat again sa lahat po na nag-share at sa lahat po ng ating live viewers at sa mga supporter po ng ating mga kapatid na nag-debate sa gabing ito. Ay thank you so much po sa inyong suporta sa kanila at syempre sa ating mga sharer po ng ating debate na to. Again, congratulations Brother Maraming salamat. Winnie and Bro Thank you, sister. Denmar. Thank you. Yes po, okay. Salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po at see you po sa Thursday. Okay, thank you. Maraming salamat po. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis